Hi! Kamusta? Welcome sa Movie Tinagalog Recap. Mabilis lang to. Kaya, relax ka lang at enjoy. Oh, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. God bless! Salamat! Halika at panuurin ang buod ng pelikulang Selena's Gold na pinagbidahan ni Angelique Kang at ipinalabas sa sinehan noong 2022. Kinaladkad ni Berong ang kanyang anak na si Selena papunta sa kubo ni Tiago. Ipinagbili niya ang buong pagkatao ng anak sa manyakis na matanda. Walang magawa ang dalaga kundi maging sunod-sunuran na lang sa kagustuhan ng matanda. Kinuha lahat ang kanyang pagkababae, puri, at pagkatao. Nagawa din niyang matakasin ang matanda at bumalik sa kanyang ama. Subalit ipinagtulakan lamang siya ng kanyang sariling ama. Walang nagawa si Selena, kundi bumalik sa kubo ng malibog na matandang bumili sa kanya. Ano pa nga ba ang kapalaran na naghihintay sa 17 anyos na dalaga? Matapos magpakamatay ang ina dahil sa kalupitan ng ama noong kanyang kabataan. Ngayon naman ay pambayad sa malaking pagkakautang ng pamilya. Pinanindigan na lamang niya ang kanyang kalagayan at pinagsilbihan ang lahat ng maibigang gawin sa kanya ni Tiago. Si Dom-eng ay ang binatang alila na binulag ni Tiago. Madalas siyang bugbugin at kagalitan ng matanda. Kagaya ni Selena, siya din ay pinambayad utang ng mga magulang nito kay Tiago. Siya ang nag-iisang saksing bulag sa lahat ng pang-aabuso at kamanyakisan ng matanda sa dalaga. Nasumpungan naman siya ng awa ni Selena at naging katuwang sa mga gawain sa bahay. Si Tiago ay mang-aalahas at manunubog ng ginto na may arthritis sa kanang tuhod. Siya ang madalas na takbuhan ng karamihang gipit sa pera, pero siya ay sobrang magulang sa pera. Kaya kadalasan, ang mga dalagita ang nagsisilbing pambayad ng mga taong may malaking pagkakautang sa kanya. Parang naging normal na ang kalagayan ni Selena sa piling ni Tiago. Nakuha din niya ang loob nito at tiwala. Isang gabi, kinuha ni Tiago ang susi sa ilalim ng radyo. Binuksan niya ang kabinet at binigyan ng magarang kwintas si Selena. Malaki ang pinagbago ni Tiago sa piling ni Selena. Naging maaliwalas na ang pagkatao nito, may ngiti sa mukha at may kulay ang buhay. Sa pagkakalasing ni Tiago, kinuha ni Selena ang susi sa pinagtataguan nito. Nakita niya ang napakaraming alahas, gold bars, at perang nakatago dito. Kinuha niya ang kwintas na alahas. Pinuntahan niya si Dom-eng sa silong ng bahay. Nahabag siya sa karanasang ikinwento nito sa mga kalupitan ni Tiago. Pinaranas din niya sa binata ang init ng pagromansa sa kanyang katawan. Pinagbintangan ni Tiago si Dom-eng na siya ang kumuha ng nawawalang alahas. Kailangan din namang magkunwari ni Selena para mapagtakpan ang panguumit na kanyang ginawa. Bumawi naman siya kay Dom-eng kinagabihan. Mayroong konting inuman sa bahay ni Bino. Bago pa man nila lisanin ang kanilang nayon, dahil sa pagdating ng mga sundalong Hapones. Masiglang nagpunta mag-isa si Tiago sa kanila, habang si Selena naman ay abala sa pag-iimpake ng gamit nila ni Dom-eng papatakas. Nalasing si Tiago, kaya naman, nagboluntaryo si Berong na ihatid siya pauwi. Sa kanilang paglalakad, hinayaan ni Berong bumagsak si Tiago sa lupa. Sabay pangungot siya kung nasarapan ba siya sa batang-batang alindog at katawan ni Selena. Buong ngiti namang siyang sinagot ni Tiago at pagmamalaking sinabi sa kanya, "Pagmamay-ari ko na ang anak mo." Pero, iba ang naging tugon dito ni Berong. Sapagkat, si Berong ay baog at kailanman ay hindi maaring magkaanak. Napaisip si Tiago, kaninong anak si Selena, at doon nga ipinaglandakan ni Berong kay Tiago na si Selena ay kanyang anak. Ang naging bunga ng panggagahasa ni Tiago sa kanyang asawa, may 17 taon na ang nakaraan. Nakaganti na si Berong sa kanya. Binagsakan ng langit at lupa si Tiago sa kanyang nalaman. Hindi makapaniwala na sarili niya palang anak ang kanyang nilapastangan. Sa kanyang pag-uwi, nadatnan niyang nagroromansahan sina Dom-eng at Selena. Naitulak niya si Selena, habang si Dom-eng naman, kahit bulag, ay iwinawasiwas sa kanya ang samurai. Maya-maya pa, ay kinuha ni Selena ang itak, at sinaksak si Tiago sa tiyan. Tumitig lamang si Tiago sa kanya, hanggang tuluyang namatay. Natapos na din sa wakas, ang mga pang-aabuso at paghihirap nila sa mga kamay ni Tiago.
si Tiago, na hindi niya kailanman nakilalang tunay na ama. Sinunog nila ang kubo at nilisan ang nayon. Pinaghatian din nila ni Dameng ang mga kayamanan ni Tiago. Sila ay naghiwalay at nagkanya-kanyang landas.